Lumitaw kayo kung tunay tayong nagtatanggol sa ating bayang Pilipinas. Pangaharas, pananakot ang ginagawa ng ating gobyerno. Kaya itong ating mga maski ating itong mga senador ay hindi dumating ngayon. Andito kanina si Senator Jaime pero hindi pinapasok, umalis. Ngayon, inaasahan natin sana na dumating sila para bumuloy. Senator Robin pala, dito rin po. So ito po, nanganguluwa na talagang magulo yung ating bayan kung ating mismo Senado ay nagkakaroon ng ganyan. Merong dalawang Senate President. Merong dalawang Blue Ribbon Committee. Ang kumukulo, hindi malaman kung sino leader. Meron tayong Blue Ribbon Committee dito sa isang private na lugar, hindi doon sa Senado. Anyway po, hindi lang po kami sumusuporta sa mga pre-gated na Philips 14, kundi sumusuporta rin po sana kami dito sa Blue Ribbon Committee hearing, kaya kami po nandito. Sinusuporta din po namin yung lahat ng mga kababayan natin na gusto malaman yung katotohanan dito sa nangyayari patinding korupsyon na ito. Anyway po, last month, ng nakarang buwan, ang UPI po ay nag-conduct ng no holds barred meeting. Itong no holds barred, ibig sabihin kung pala sa boxing pwede lahat, pwede sipa, siko, pwedeng ano yan, na confrontation ito ng mga sundalong ito, ng mga grade 18 sa mga seniors nila, hindi lang mga officers kundi mga generals ng police, military. Diyan po yung mga dati mga first staff. Ang confrontation po na ito ay hindi lang ordinaryong meeting kung saan ang mga lower ranking enlisted personnel ay haharap sa kanilang mga commander o yung mga general. Ito ay dapat patunayan nila na sinasabi nila ay totoo. Lahat ng kanilang kilos na tanggalaw lang, pati pikit ng mata nila ay ino-obserbahan ng mga general nito. Pati yung kanilang boses, malalaman nila kung nagsasabi sila totoo o hindi. Dahil marami po ang umapatiko sa kanila. Marami po ang naglalapal sinasabi nila mga dishonorable soldiers. Pero hindi po. Dishonorable discharge, ang sabi nga ni Atty. Baligod, hindi ibig sabihin na dishonorable at immoral ng mga sundalo na yan. Marami po dyan dishonorable discharge dahil nag-awol. At bakit po siya nag-awol? Dahil may problema sa pamilya, hindi nakabalik sa unit. Kaya ang tawag po doon ay dishonorable discharge. Ngayon, sila nandyan. Bakit sila lumabas? Bakit sila nag-aakusa na ganyan? Bakit sila nagsasalita ng mga matitinding akusasyon sa mga matataas na Pinoy? Mga kababayang Pilipino, sila ba isang bayaran? Isa sila nagtatanggol ng ating bayang Pilipinas. Maraming salamat. Colonel, kasi sinabi mo kanina kung paano pagtatanggol. Ilan membro kayong retired military officers at personnel? More or less, military officer, retired. More or less, 50,000 kaming retired. Kaya dapat kayo mga kapwa ko retired na sundalo, tinatawagan ko kayo. Sa oras na ito at susunod pa na oras, lumitaw kayo kung tunay tayong nagtatanggol sa ating bayang Pilipinas. Maraming salamat. Colonel, deliver us the 10,000 members of yours and kami na ang bahala and the rest. Mayor, ako naman, Mayor. Dapat ko magpapakilala, simpleng tao lang ako eh. Pare-parehas lang tayo. Isang pinagkalaban natin. Alam natin, kaya tayo nandito, yung circumstances, di ba? Yung consequence na ginagawa natin dito, di ba? Alam natin. May kapalit to eh. Ang tanong mo, ganito. Sa mga ginawa nyo na pagsisiwala ng mga anomalya, anong gusto nyong mangyari sa buhay natin? Eh, sino pwede sumagot? Anong gusto nyo
ba? Narito tayo, pare-parehas tayo, nandito eh. Ako na ho sasagot, sabi nila. Kaya ho sila lumabas para suportahan ng mga mamayan na gusto ng katarungan. Ngayon, ito, pangalawang tanong. After this, what will happen? Anong gagawin natin pagkatapos ito? Sige na, pakisagot lang. Pakiulit to, pakiulit. Pagkatapos itong ginagawa natin na to, risk ito eh, di ba? Very risk ito. High risk ito na ginagawa natin na to. Di ba? Pagkatapos ito, ano susunod natin gagawin? Kayong mga nanunood, kayo ang sumagot sa tanong ni tatay. Dahil ito, lumalaban na. Palaban na. Sinimulan na. Ang kailangan na lang, yung suporta ng mga taong naghihirap at kayong mga ninanakawan. Kasi alam na natin eh, yung mga sinisiwalat nyo, ano lang yan eh, dapat lumabas yung guilty, di ba? Ngayon, alam naman natin kung sinong guilty. Patulan natin kung sinong guilty. Tapusin na natin to. Yes! Makakapagod, tapusin na natin. Sana tay, maraming kagaya mo. Totoo. Na kanina pang umaga, nabilad sa init, talagang lumalaban at talagang nangangatwiran. Sana maraming nandyan sa labas ngayon, nanonood kayo, na tumindig kayo sa tama. Yes! Tumahan natin ito. Yes! Kasi pagkatapos nito, alam naman natin ang kapalit nito eh. Kulungan. Dapat maging handa tayo. Kasi ang kapalit nito, kulungan. Salamat tayo, salamat po. Tatay, parati natin nakikita yan sa lahat ng mga pagkilos. Pero, okay, katulad po na nabanggit ko na kanina natin pinag-usapan, importante ho ang Blue Ribbon Committee hearing dahil lumalabas doon na magiging opisyal ang lahat ng kanilang sinabi. Sa naganap na nakaraang Blue Ribbon Committee hearing, nagamit na naman at pwedeng gamitin yung mga nabanggit nila. Pero sa ngayon, sa sitwasyon natin, ang pwede lang po natin magawa ay maipaalam sa taong bayan ano ba itong inahawakan, malaman ng ating mga sundalo. Yun lang ang magagawa natin. Kahit pa paano makatulong tayo na maibahagi sa kanila yung ganitong impormasyon na hindi malalaman ng taong bayan. Kaya ako marami akong tinatanong mismo doon sa issue, paano makakatulong, at kung sakasakali ay makakapagtulak ng mga kaso na gusto natin makita. Kasi katulad-tulad ng banggit natin, lahat may kaso na. Pero yung mga sinasabing nagnakaw, yung nandito sa affidavit ng 18 Marines, ni isa. Siguro, may isa lang dito na napatawag. Pero lahat to malaya. Lahat walang problema. At maganda yung binanggit ni Sarge sa Tabergo, kasi ito yung isa sa binanggit ni Saldico eh. Na December 2 and 5 na delivery na siya mismo ang kasama. Importante si Saldico. Sa lahat ng sinasabi ninyo, si Mark Texay, si John Paul Estrada, dahil sila ang nakakalam ng delivery ng pera, papunta ng Bali Verde, papunta ng Horizon, pagkatapos ng Horizon, delivery kung kani-kanino. Partikular, si Speaker Martin Romualdez. Ito ho, 2 tao nabanggit kanina. Nabanggit na ni Contessa si Eric Yap, tama? Nabanggit na yun sa kanyang affidavit. Sino ba yung nabanggit yung kaninang kontraktor? Ano mga sa mic? Congressman Garjola. Ilang beses mo nakita na-deliver? Isang beses lang po. Ilang maleta? 4 na malita. 4 na maleta. Sino pa? Wala na? Yung mga delivery sa Bali Verde. Yan yung una hakbang eh.
Pag delivery sa Horizon palabas, ito na yung pangalawa. Ngayon, Atty. Levy, matanong lang kita. Doon sa ledger na hawak mo, ano ang mga nakikita mong pangalan at mga pwedeng hanay na gamitin doon? Alam mo naman, ang ledger, ebidensya yan. Diba? Ebidensya yan. Hindi yung kay Atty. Levy ang may hawak, pero nakita na ni Atty. Levy. Eh, siyempre, ayaw pa sumagot ng ating mga kasama, pero hawak nila yung pati logbook ng in and out ng mga kotse. Atty. Levy, if you can just expound on that a little. Yung ledger na sinasabi nila kay Mark Tiksay, naiwan kasi ni Mark Tiksay yun at pinutusan sila na kunin at surugin. Kaya hindi nila sinutot si Mark Tiksay. So, nasa pangangalaga po ng ibang tao yung ledger. At siguro hindi pa panahon na ilabas natin yung laman ng ledger na yan. Kasi maraming mga tao doon, pati kung sino yung nakinabang sa PhilHealth Fund at saka sa PDIC Fund, nandun din. Yung mga nakinabang sa NIA na pondo, nandun din. Pero pag dumating po siguro si Mark Tiksay, siya ang tamang tao na magpapaliwanag sa mga nilalaman ng ledger. So yun, malinaw po Sa isang kaso, attorney, di ba ang ledger ay malaking bahagi ng ebidensya na maaaring ipresenta ng mga sundalo at maging ng abogado o maging ng ombudsman sa tamang panahon. Yung ledger kasi na yan ay isinulat bago pumutok ang kontrobersiya. So usually ang mga korte, binibigyan yan ng evidentiary weight because it was prepared before the controversy arose. Pero sa tamang panahon po, tulad ng sabi ko. Thank you, Colonel. Yes, ito yung laging sinasabi nila tulpugang na puro hearsay raw ang testimonya ng 18 pa rin. Dito, nakita ko natin na meron pong mga ebidensya. Ang nakakalungkot, ang ginagawa ng mga taong may mga involvement sa malawakang pagnanakaw ng pondo ng bayan, kawawa ang mga witness natin na dinidemanda pa para lang takunin. Nasaan na ang tamang pag-iisip ninyong mga senador tayo? Samantalang may batas tayo, Witness Protection Program, na binibigyan natin ng proteksyon ang sino man tatayo at magsisiwalat ng anomalya o anumang krimen. Buti pa, yung mga witness ng mga makakaliwa, mga makapintian, mga dilawan, laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, pinoproteksyonan nila. Iisa lang, sana maintindihan ninyo ngayon, iisa lang ang problema natin sa bayang ito. Yung mga taong nagpapatakbo sa gobyerno. Sana makonsensya na kayo. Sana maawa tayo sa mga taong tumitindig. Tumitindig para sa bayan, tumitindig para sa taong bayan. Na sana naman, kung hindi kaya ipagtanggol ng taong gobyerno ang mga taong ito, dapat tayong taong bayan na
ang magproproteksyon para lumabas ang katotohanan at tapusin na natin ang nagpapahirap sa bayan natin. Sana manaig ang kabutihan at sana manaig ang katotohanan. Ipakita natin, hindi lahat ng tao ay kahayang suhulan ng mali-malitang pera. Kaya, wala nang ibang hilasan, personal ko po ito. Wala na tayong maasahan kung hindi tayong taong bayan ngayon. Dahil nakita naman po natin kung paano gimitin ang ating mga senador. Hahayaan pa ba natin ito na mangyari sa bayan natin ito? Sana magkaisa na tayo. Tapusin na natin ang nagpapahirap sa bayan at sa taong bayan. Bayan ko, nasaan ka sa panahong ito? Mga kababayan ko, ano pa bang katibayan ang kailangan natin para sakipin natin ang mga susunod na henerasyon? Pagpasensyahan niyo po, 36 days na kami na nagproproteksyon sa Senado. Pinoproteksyon na namin ang mga senador na akala namin titindig sa taong bayan. Pero ito tayo ngayon, tayo na rin lang. Kaya dapat sama-sama tayo tapusin na natin ang paghihirap ng taong bayan. Yes! Karapatan natin, tayong mamamayan, lalabanan ang anumang pamumurakot at pananamantala sa taong bayan. Sana po pagsama-sama tayo. May tanong dito. Tanungin ko muna yung ating mga Marine, kasi pinakita kanina yung photo ni Senator Pangilinan kasama yung kanyang pamilya na si Sharon Cuneta at saka yung kanilang dalawang anak doon sa photo. At kasama doon yung mga empleyado ni Zal dito sa Papalit pala tayo. ano yun ba? Ano yun? Visibis Aviation. Mercedes Aviation. Ano yung karanasan nila doon sa picture na yun? Anong relation noon sa pinaglalaban natin? Kung si ano ba ay lagi nang hihiram ba ng aeroplano kay sabi ko? At kung si Senator Pangilinan ba ay minsan ay nakatanggap ng maleta o bag, paper bag mula sa kay sabi ko? Yung picture na po yun, hindi galing sa mga sundalo, galing sa empleyado sa Visibis Aviation. At sa tamang panahon din, ay nalakas din sila. Sa iba pang witnesses po ang mga ito. Okay. So we are very much encouraged that there are more to come, no? Ako naman po ay nais ko lamang bigyan ng pagsaludo yung ating mga corporate soldiers. Palakpakan natin sila. Nais ko lang i-mention kasi yung iba sa kanila ay na-imbita na ng lindol. One of them right now, nung nakaraang hearing, yung kanyang kapatid ay namatay sa cancer on the day of the hearing. Baka pwede tumayo si Sir Walter. Sa araw na ito, nasa ICU po yung kanyang tatay. Sorry, bilang nanay, naiiyak ako. Kasi merong mga iba nagsasabi, mabintayat sila. But they do not see the struggles of each one of them. At nais ko lang na sa araw na ito, bigyan kayo ng pasalamat kasi mas pinili nyo na pumunta dito. Kahit yung senador na natin, nandito ang mga tao kasama ninyo para bigyan kayo ng pag-aaral na kami ay
sa Globus. Ang tanong ko lang po gaano ba, hanggang kailan ba yung pag-TTS natin? Ganito, paulit-ulit ilang taon na. Pangalawa, di ba nasa tama tayo? Ang ginagamit natin, yung kandidat, politika, bakit hindi natin